Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Magandang araw, ang tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang New Covenant Experience of the Holy Spirit. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Holy Spirit's permanent indwelling is a distinct blessings of the New Covenant. Sa ilalim daw po ng New Covenant ay yung isang napakahalagang biyaya, which is yung permanenteng paninirahan ng Holy Spirit sa bawat mananampalataya. Noon sa panahon po ng Old Testament, yung Holy Spirit daw po ay dumarating lamang sa mga chosen peoples o sa mga elected peoples o sa mga piling tao, kagaya po nila Moses, nila David, nila mga prophets kagaya nila Ezekiel, nila Samuel, nila Nathan, etc. etc. para bigyan po sila ng kapangyarihan at gawin yung mga partikular na gawain ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi po siya nanatili. Pwede pong umalis yung Espiritu Santo kapag natapos na po yung kanyang layunin o yung kanyang mission. Sa New Testament po, lalo na sa pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo at ng araw ng Pentecostes, kagaya po ng sinabi sa Acts chapter 2, nagbago po lahat. Yung Holy Spirit po ay ibinuhos po sa lahat po ng Kristiyano o sa lahat po ng mga nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang sa mga piling tao, kundi sa bawat isa, lalaki man o babae, bata man o matanda. At hindi na po siya pansamantala. Siya po ay nananahan ng tuluyan sa loob ng puso ng mga Kristiyano. Ibig sabihin po, taglay na natin yung mismong presensya ng ating Panginoon Diyos sa pang-araw-araw, sa lahat ng oras. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakad bilang mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo, dahil yung Holy Spirit po ay kasama po natin, gumagabay sa atin at nananatili sa atin bilang handa ng ating bagong buhay sa ilalim ng bagong tipan. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Holy Spirit teaches and empowers every believer in order to bear the fruit of the Spirit. Yung isa pong malaki o isa pa sa malaking bahagi ng papel ng Banal na Espiritu sa buhay nating mga mananampalataya ay yung kanyang patuloy na pagtuturo, kanyang patuloy na paggabay at pagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang mamuhay ng ayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sapat na basta tinanggap lang natin ang ating Panginoon sa Kristo, kailangan din natin ng tulong upang mapagtagumpayan yung kasalanan para lumago bilang pananampalataya at may pamuhay yung gospel na itinuturo din natin sa pang-araw-araw. Kaya ayun, hindi po sapat na tinanggap lang natin ang ating Panginoon sa Kristo sa ating mga buhay. Kailangan din natin ng tulong ng Holy Spirit para sa pag-outcome o para sa talo sa kasalanan, para po mas lumago pa ang ating pananampalataya at may pamuhay yung pagiging Christ-like sa pang-araw-araw. Dito po pumapasok po yung Holy Spirit bilang ating teacher at helper. Tinuturuan niyo po tayo sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon Diyos. At nagbibigay po siya ng liwanag at pangunawa sa mga bagay na spiritual. At pinapaalala niyo po sa atin yung mga salita ng ating Panginoon sa Kristo. Bukod po doon, siya rin po yung nagpapalago sa atin upang mamunga ng mga bunga ng Espiritu, gaya po ng pag-ibig, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, etc. etc. At lahat pong yan ay nakasaad sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Yung mga bunga po na yon ay hindi natural na lumalabas sa ating, kundi result po yon ng pagtatrabaho ng Holy Spirit sa ating mga puso at sa ating mga ugali. At binibigyan niya po tayo ng kapangyarihan, hindi lang para lumago, hindi para maging epektibong testimony ng ating Panginoong sa Kristo, gaya pa ng sinabi sa Acts chapter 1 verse 8 ng ating Panginoong sa Kristo. Yung lahat po ng yon ay possible dahil sa Holy Spirit. Siya po yung gumagawa sa bawat isa sa atin, hindi po ayon sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos.
Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastoral sa Locampo ay the Holy Spirit secures the victory of God's kingdom here on earth. Ang presensya daw po at kapangyarihan ng Holy Spirit ay siyang nagkagaranti ng victory ng kaharian ng ating Panginoong Diyos dito po sa lupa. Though maraming kinaharap na laban tayo mga Kristiyano, katulad po ng tukso, kasalanan, kadiliman po ng mundo, at merong pang-uusig ng mga taliwas sa pananampalataya natin. Hindi po tayo natatalo dahil lang doon sa mga yun. Dahil hindi rin po tayo natatalo dahil din po sa work of the Holy Spirit. Siya po yung gumagawa upang may sa katuparan yung layunin ng ating Panginoon Diyos. Siya rin po yung nagpapaalala sa mundo ng kasalanan nagpapaalala sa mundo ng kasalanan, sa mundo ng katuwiran, at darating po yung paghukom, which is sinabi rin sa John chapter 16 verse 8. Siya rin po yung nagtutulak sa church upang dalhin yung ebanghelyo sa lahat po ng dako, gaya po ng Great Commission, which is ang utos ng ating Panginoon sa Kristo na maging saksi hanggang sa kahuli-huliyang hangganan ng lupa sa pamamagitan po ng mga mananampalatayang puspos ng Espiritu Santo o ng Holy Spirit. Unti-unti pong lumalaganap yung light ng Kingdom of our Lord God sa bawat buhay po natin, bawat komunidad, at bawat bansa. Yung Holy Spirit po yung taguyod ng tagumpay ng ating Panginoong Diyos, at siya rin po yung papalakas ng church o ng iglesia, nagbibigay ng mga spiritual na kaloob at nagbubuklod sa mga mananampalataya upang may tuparan po natin yung gawain ng ating Panginoong Diyos. Dahil po doon, kahit parang malakas na po yung kasamaan, alam po natin na nasa panig po tayo ng panalong side o panalo pong kupunan. Ang tagumpay po ng kaharian ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang sa paghihirap. Ito rin po ay unti-unting nangyayari ngayon sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.